Good morning! Dahil marami sa inyo ang nagtatanong kung madali lang daw ba ang mag-alaga ng mga layers, tara samahan niyo ako sa isang buong araw kasama ang aming mga manok. 7 o'clock na ng umaga at nagbigay na ako ng kanilang pagkain. At sa mga nagtatanong kung gaano karami ang binibigay naming feed sa kanila ay ito po yung sinusunod naming feeding program. Pagkatapos kong magpakain ay nag-refill din ako ng kanilang tubig. Napakahalaga po na magbigay tayo sa kanila ng sapat na supply ng malinis na tubig para hindi sila ma-dehydrate. Mini-make sure namin na hindi sila nauubusan ng tubig para mapanatiling maayos ang kanilang kalusugan at mailayo sa sakit. At pagkatapos ko ngang magbigay ng pagkain at magpainom ng tubig dito sa mga manok dito sa bagong poultry house, ay pumunta naman tayo sa kabilang kulungan. At pinakain ko na rin itong mga manok na nandito at nag-refill na rin ng kanilang tubig. At after kong magbigay ng kanilang pagkain ay naisip ko namang maglinis dito sa paligid ng poultry house. Once a week lang kami naglilinis dito kaya marami na namang naipon na tuyong dahon. Parte ito ng pag-aalaga natin ng mga manok dahil kailangan nating panatilihing malinis ang loob at labas ng poultry house. At ito rin yung pagkakataon para i-check kung may kailangang i-repair or ayusin sa kanilang kulungan. Noong alas 12 na ng tanghali ay bumalik ako sa poultry house. Ngayon ay magpapakain ulit ako sa mga manok. Bale ito na yung pangalawang beses na bibigyan ko sila ng feeds. Chinek ko na rin ang mga water containers at marami pa naman itong lamang tubig. Sa oras na ito ay marami na rin silang mga itlog. Pero mamaya ko na to i-harvest para makapangitlog pa yung mga ibang manok. Nagpakain na rin ako sa kabilang kulungan kaya lang hindi ko na na-videohan. Bandang alas 2 na at nag-decide ako na mag-harvest na ng mga itlog. Masasabi ko na ito ang pinaka-exciting part sa pag-aalaga ng mga layers. At talaga namang napaka-satisfying nitong gawin sapagkat natatanggal ang stress at pagod mo dito. Feeling ko nga ay para lang ako namumulot ng pera, char. At syempre pagkatapos dito ay doon naman tayo sa kabila mamulot ng pera, itlog pala. At after kong mag-harvest ay agad ko namang tinimbang ang mga itlog para malaman ko kung anong mga sizes nila. May mga pending na orders na kasi kaya kailangan kong ayusin ang mga ito para ma-deliver na din agad. Pagkatapos kong ayusin ang mga orders ay saka naman ako nag-decide na maglinis na ng poultry house. Ngayong araw kasi ang schedule ng paglilinis ko dito. Bali 2 to 3 times a week nga pala ang schedule ng paglilinis namin. Bali wawalisin lang naman yung mga dumi ng mga manok at papalitan ito ng bagong ipa. Yes po, sa mga nagtatanong kung ano yung nilalagay namin dito ay ipa po ng palay. Ito po yung nilalatag namin sa flooring at dito nahuhulog yung kanilang mga dumi. Para sa amin ay napaka-effective nito na pantanggal ng amoy at ganoon na rin ang langaw sa kulungan. Napakalaking tulong talaga nito para ma-manage namin ang mga dumi nila at mapanatiling maaliwalas ang kanilang kulungan. At bandang 5:30 na ng hapon nung bumalik ulit ako sa poultry house para magpakain sa mga manok. Bale ito na yung pangatlo at huling beses ko silang papakainin ngayong araw. At pagkatapos ko silang pakainin ay nagtimpla naman ako ng vitamins nila at yun ang magsisilbing inumin nila sa magdamag hanggang kinabukasan. At dyan po nagtatapos ang isang buong araw kasama ang aming mga manok. At kayo na po ang magsabi kung madali lang ba o mahirap ang pag-aalaga ng mga layers. So hanggang dito na lang po muna. Sana nakatulong. Bye!